Pumasok ako sa aking studio at sinalubong ako ng pamilyar na amoy ngatat at bagong pintura pagkatapos ang 3 araw na pakikipagpulong sa mga kliyente sa Cebu. Ngunit may kakaiba. Ang antigong velvet na silya na nire-upholster ko nung nakaraang buwan ay 2 talampakan ang layo mula sa dati nitong pwesto. Ang masketch ko na karaniwang nakaayos ayon sa petsang proyekto ay magulong nakapatong sa drafting table. Nika, tawag ko, habang binababa ang aking portfolio sa tabing pinto. Umalingaw-ngaw ang boses ko sa hindi pangkaraniwang katahimikan. Mukhang may nag-ayos ng mamuebles para sa isang photoshoot, hindi para sa gamit. 7 taon kong pinahirapan para gawing perpekto ang lugar na ito, bawat mesa ay nasa tamang taas. Bawat ilaw ay nakaposisyon para sa pinakamainam na liwanag sa aking manggagawa. Maya, ang aga mong bumalik, biglang pumasok si Nietzsche mula sa likurang pinto, tumatapon ang kape mula sa kanyang tasa. Nerbiyosong umikot ang kanyang mga mata sa buong silid at kung saan-saan tumitingin maliban sa akin. Anong nangyari dito? Tanong ko, habang hinahaplos ng aking mga daliri ang gilid ng aking design table. Bumaksa ang balikat ni Nietzsche. Ibinaba niya ang kanyang kape at idinulas ang kanyang tablet sa ibabaw ng mesa papunta sa akin. Dumaan ang nanay mo noong Martes. May dalang ube halaya. Nong nalaman niyang nasa Cebu ka. Humina ang kanyang boses habang tinatapik ang screen. Isang pahina mula sa isang digital na magazine ang bumungat sa tablet. Ang headline ay nagsasabing, Bea Santos, ang nakatagong hiyas ng disenyong Pinoy. Nanlamig ang aking tiyan habang nakatitig ako sa larawan. Ang kapatid kong si Bea na kumpiyansang nakapose sa aking studio. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa aking custom-made na drafting table. Iyon ang lamesang ginawa ko mula sa mga tabla ng nara mula sa bahay nga aming lola. Ninakaw nila ang gawangang buong buhay ko habang wala ako, bulong ko. Ang nga salita ay parang apoy sa aking lalamunan. Naluha ang nga mata ni Nietzsche. Dinalang ang nanay mo ang ube. Tinanong kung nasaan ka. Tapos dumating si Bea kasama ang nga photographer 1 oras makalipas. Sinubukan kitang tawagan. Kinapa ko ang aking telepono. Tinitingnan ang mahindi na sagot na tawag mula kay Nietzsche na pumasok habang nasa gitna ako ang negosasyon. Nasa mga presentasyon ako buong araw noong Martes. Naka-silent ang telepono ko. Inilalarawan ng artikulo ang kakaibang pananaw at tatak estilo ni Bea habang ipinapakita ang aking maingat na inayos na espasyo. Tiningnan ko pa ang ibang nga larawan, ang aking mga gawang ilaw, ang aking mga custom-built na estante, ang aking maingat na piniling color palette, lahat ay iniugnay kay Bea. At bigla akong natigilan. Doon kitang-kita ay isang larawan ng aking college thesis project, isang reading nook na idinisenyo ko gamit ang recycled na materyales sa budget ng isang estudyante. Ang caption ay nagsasabing, ang nga naunang gawa ni Bea ay nakpapakita ang kanyang sustainable na diskarte sa disenyo. Ang sarili kong pamilya ang nakplanong kataksilang ito. Ang katotohanan ay tumama sa akin na parang isang pisikal na suntok. Noong 12 anyos ako, linggo-linggo kong inaayos ang magamit sa kwarto ko, nag-eksperimento sa daloy at gamit. Si Bea, laging may bagong bedspread at kurtina. Ako, masasamang tingin ang nakukuha kapag umuwi ako ng nga pinulot na sirang muebles para ayusin. Pagsapit ng 16, nakpapalit at naka-upcycle na ako ng gagamit, hinuhubog ang estetikang magiging tatak ko. Tinawag ito nga magulang ko na bahay-bahayan habang pinupuri nila ang nga matataas na grado ni Bea. Nagkaroon ako ng 3 trabaho para makapagtapos ng design school, waitress sa umaga, sales lady sa gabi, at tagalinis ng opisina tuwing weekend. Walang ibinigay na tulong ang mga magulang ko. Sinasabing ang mga malikhaing karera ay isang mapanganib na puhunan. Ang mataon na iyon ay isang malabong alaala ngang pagod, amoy ngang pintura, at determination.
Bawat piraso sa studio na ito ay kumakatawan sa isang sakripisyo, isang desisyon na bumuong isang bagay na makabuluhan sa halip na piliin ang mas madaling daan. Noong nakaraang buwan, sa aming buwan ng hapunan ng pamilya, kaswal na iminungkahi ni Bea na siya na ang maging mukha ng aking kumpanya. Ikaw ang talent, Maya, pero aminin na natin, mas magaling ako sa mga tao. Sang-ayon si nanay at tatay. Ngumiti siya habang hinihiwa ang kanyang lechon. Ito ang tamang business move. Ibinaba ko ang aking tinidor. Ako ang naktayo nito mula sa wala. Hindi ko ibibigay ang karangalan sa iba. Huwag kang maging makasarili, singhal ni nanay. May mga koneksyon si Be. Tinutulungan ka lang niya. Pagkatapos ngang lahat ng ginawa namin para sa iyo, dagdag ni tatay, kahit na wala siyang ginawa kundi pagdudahan ako, umalis ako, habang sinusundan ako ng kanilang nga akusasyon ng kawalan ng utang na loob hanggang sa sasakyan. Hindi ko inakalang gagawin nila ito. Na-ring ang telepono ko, na nakpabalik sa akin sa kasalukuyan. Ang Mahares, ang aking pinakabagong kliyente para sa pagsasayos ng kanilang lumang bahay. Miss Santos, nakpasya na kaming kumuha ng iba. Seryosong sabi ni Mr. Harris. Nakita namin ang artikulo tungkol sa gawang iyong kapatid at direkta kaming nakipag-ugnayan sa kanya. Bago pa ako makasagot, ibinaba na niya ang telepono. Nakping ang aking email isang potential na kliyente na naktatanong kung available si B para sa isang konsultasyon. Isa pang pingtina ako ni Bea sa isang social media post. Pinasasalamatan ako sa pagbibigay inspirasyon sa kanyang paglalakbay sa disenyo. Ipinatong ko ang dalawang kamay sa aking design table. Nararamdaman ang hilatsang kahoy sa aking mapalat. Huminga ako ng malalim. Tumuwit ang aking likod. Ito ang studio ko, sabi ko. Mas malakas ang boses kaysa sa inaasahan ko at ipaglalaban ko ito. Tumango si Nietzsche. Ang determinasyon ay pumalit sa kanyang ngaluha. Saan tayo magsisimula? Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ang aking laptop. Ang artikulo sa magazine ay simula pa lamang. Matapos ang isang gabing walang tulog sa paglalakad-lakad sa aking apartment, determinado akong alamin ang buong lawak ng kataksilan ni Bea. Subukan mo ang Instagram niya. Mungkahi ni Nietzsche. Nanakaw po sa gilid ng aking mesa na may dalang-dalawang tasa ng mainit na kapeng barako. Inabot niya ang isa sa akin. Ang kanyang nga mata ay sumasalamin sa aking sariling pagkabalisa. Tintype ko ang pangalan ni Bea sa search bar at nanikip ang dibdib ko, 53,000 followers. Ang profile description ay nagsasabing, budget decor expert and sustainable design consultant. Kailan pa siya? Naputo lang boses ko. Nakscroll ako pababa. Bawat imahe ay isang panibagong suntok sa sikmura. Nariyan ang aking ginawang coffee table mula sa lumang pinto noong 2014. Ang custom built-in na idinisenyo ko para sa lake house ng mga Wilson noong 2018. Ang antigong baul na ginawang kitchen island mula sa cabin renovation nung nakaraang teg-init, tingnan mo ang ma-caption, bulong ni Nietzsche. Another weekend transformation. My design, budget renovation, creating beauty from abandoned pieces is my passion. Rescue design. Bumaha ang makomento sa bawat post. Ang galing mo. Pwede mo ba akong tulungan sa living room ko? Saan mo natutunan ang nga ito? Ang nga sagot ni Bea ay eksaktong katulad ng sa akin. Naniniwala ako na ang paggamit ay dapat laging kaakibat ng ganda sa abot kayang halaga. Masalita ko, aking filosofiya sa disenyo. Nakasulat sa aking journal mula pa noong design school. Sa Pinterest din, sabi ni Nietzsche na inabot ang keyboard para mag-type. Tingnan mo ang petsa sa board na ito. Disyembre 2012. Ang buwan na natapos ko ang aking unang bayat na renovation. Ang board ni Bea, na may pamagat na may design journey, ay naglalaman ng mga larawan ng aking mga proyekto sa kolehiyo, mga naunang gawa para sa kliyente, at mga concept sketch, lahat ay ipinakita bilang kanya. Mahigit isang dekada na siyang nagnanakaw sa akin,
Sabi ko, nanginginig ang boses sa kabila ng pagsisikap kong manatiling kalmado. Hindi ito biglaan, planado ito. Nakping ang telepono ni Nicha. Tiningnan niya ito, at dumilim ang kanyang ekspresyon. Naktext ang nanay mo. Tinatanong niya kung tuloy pa rin daw ba tayo sa follow-up shoot bukas. Follow-up shoot? Parang asido ang mga salita. Idinulas ni Nicha ang kanyang telepono sa akin. Ang usapan nila ng nanay ko ay nakbunya ng buong plano nila. Kailangan ni Bea ngang mas maraming larawan para sa kanyang portfolio. Dadalhin namin ang mga photographer kapag nasa Cebu si Maya. Baka hindi magustuhan ni Maya na may mga tao sa studio niya nang walang pahintulot. Family photos lang naman. Hija, huwag kang masyadong mag-alala. Nag-scroll pa ako, nakikita ang koordinasyon sa pagitan ng aking ina at ni Bea tungkol sa mga anggulo ng kamera, kung aling nga proyekto ang itatampok, at kung aling mga file ng kliyente ko ang kukunin para sa background. Mayroon pa, sabi ni Nicha, na binuksan ang kanyang email. Kinonta akong photographer kaninang umaga. Nailang daw siya nang malaman niya kung ano ang nangyayari. Ang email ay may mga kalakip na larawan, mga behind the scenes na kuha na nakpapakita kina Bea at nanay na nagdidirektang shoot. Inililipat ang aking nga muebles, inaayos ang aking nga sketch. Isang imahe ang nakakuha sa aking tatay na nakatayo sa may pintuan, nanonood. Ang buong pamilya ay kasabwat. Ang kataksilan ay tumigas na parang semento sa aking dibdib. Nagring ang telepono ko ang Dalton Group, ang aking pinakamalaking kliyente sa komersyo. Ms. Santos? Ito si Margaret Dalton. Kami. Nalilito kung sino ba talaga ang nagdidisenyo ngaming bagong opisina. Kinontak kami ng kapatid mo, sinasabing siya na raw ang mamamahala sa creative direction. Tila umikot ang silid. Wala siyang karapatang kontakin kayo. Ako po mismo ang personal na humahawa ng proyekto ninyo. Iyon din ang akala namin, pero ang artikulo sa magazine, hindi autorisado at hindi totoo iyon. Magpapadala akong dokumentasyon na nagpapatunay sa mga tuntunin ng ating kontrata ngayon. Tinapos ko ang tawag at agad na nakakita ng email notification mula sa aking bangko. Ang buwan ng bayad sa pautang para sa studio ay dapat bayaran sa loob kang 3 araw. Binuksan ko ang aking accounting software, kinakalkula ang nga posibleng pagkalugi kung magpapatuloy ang pag-alis ng mga kliyente. Ang mga numero ay nakapanlulumo 6 na buwan bago ang pagbagsak ng pananalapi kung magpapatuloy ito. May isa ka pang email, sabi ni Nicha, mula kay Ellie Shepherd. Naalala ko si Ellie. Magkatabi kami sa loob ng 3 taon sa maklase sa disenyo. Maikli ang email. Kakakita ko lang ng magazine spread. Iyong reading nook na sinasabing gawa ni Bea? Naalala ko na pinyanud kitang gawin. Iyan sa 18 Senior Thesis Studio NG2AM. Anong nangyayari? May mga taong nakakakilala sa gawa ko. Sabi ko, isang maliit na apoyng pag-asa ang sumiklap. Hindi lahat ay maniniwala sa kanya. Nandito ako para sa iyo, sabi ni Nicha. Sinubukan ko silang pigilan nung shoot, pero iginiit ng nanay mo na may pahintulot sila mula sa iyo. Sana mas marami pa akong nagawa. Ginawa mo ang kaya mo. Hinawakan ko sandali ang kanyang kamay bago buksan ang security camera app sa aking telepono. Tingnan natin kung ano talaga ang nangyari. Ipinakikita ng footage si Bea na nagdidirekta sa mga photographer, itinuturo ang nga partikular na disenyo, ipinapakita kung paano niya nilikha ang iba't ibang piraso, kinumpirma ngang timestamp na 3 oras silang nanatili sa aking studio. Tatawagan ko si Ati. Torres, nagpasya ako, hinahanap ang numero ngang aking abogado. Makalipas ang 30 minuto, naisalaysay ko na ang lahat kay Jericho, na nakikinig ng may lumalaking pag-aalala. Maraming issue dito, paliwanag niya. Trespass, hindi autorisadong commercial filming, false endorsement, posibleng paninirang puri. Gagawa akong nga cease and desist letter ngayon. Tinapos ko ang tawag at tumayo sa bintana ng aking studio.
pinapanood ang pagbagsak ng ulan sa salamin. Sa isang sandali, ang mga luhang pinipigilan ko ay nagbanta ng tumulo. Idiniin ko ang aking mga palat sa aking mga mata hanggang sa may tulak pabalik ng presyon ang emosyon. Nang ibaba ko ang aking makamay, umilaw ang screen ng aking telepono na may mensahe mula sa editor ng magazine. Miss Santos, naiintindihan ko na maaring may issue sa aming huling feature. Available ako para pag-usapan ito ngayong hapon. Huminga ako ng malalim. Itinutuwid ang aking mga balikat. Ang unang mali na tagumpay. Nietzsche, tawag ko, lumingon mula sa bintana na may bagong determinasyon. Ipunin mo ang lahat ng mayroon tayo, lahat ng nakpapatunay sa kasaysayan ng aking trabaho. Bawat sketch, bawat testimonya ng kliyente, bawat bago at pagkatapos, hindi na ito tungkol sa akin lamang, tungkol ito sa bawat manliliha na ninakawan ng kanilang gawa, bawat artis na kailangang lumaban para makilala. At hindi ako urong. Kinaumagahan nagising ako sa pag-vibrate ng aking telepono sa tabi ng kama. 4 na notification mula sa mga kaibigan na nakbabahagi ng pinakabagong social media post ni Bea. Mabigat kong pinindot ang screen at naroon siya, nakatayo sa aking studio. Malambing na hinahaplos ang aking custom-built na mga estante. Salamat sa inyong lahat sa napakalaking suporta. Dumaloy ang kanyang ensayadong boses sa aking nga speaker. Nakpapasalamat ako na sa wakas ay may bahagi ko na sa mundo ang aking paglalakbay sa disenyo. Ender at umikot ang video sa aking workspace, ang lugar na aking nilikha. Ang namasang aking ginawa, ang nga ilaw na aking inilagay pagkatapos ng 3 gabing walang tulog sa pakalkula. Lahat ay ipinakita bilang kanya. Delete. Bulong ko. Isinara ang app bago ihagis ang aking telepono sa kama. Tumunog ang landline. Sige ng Holloway, ang kasama sa bridge ng aking inasalop ng 20 taon. Maya, Hija, tumawa lang ang nanay mo, na may magandang balita tungkol sa inyo ni Bea na makatrabaho na raw kayo ngayon. Sabi niya, pareho kayong nasa Filipino style ngayong buwan. Nanikip ang aking lalamunan. Hindi po talaga. Alam ko naman na magiging perpektong team kayong makapatid. Ang iyong pagkamalihain at ang galing ni Bea sa Matao. Tinatawagan ng mga magulang ko ang lahat. Pagkatapos ni Ginang Holloway, 3 pang tawag ang dumating mula nga kaibigan ng pamilya. Bawat isa ay binabati ako sa partnership na hindi ko kailanman sinang-ayunan. Pagsapit ng tanghali, ang artikulo sa magazine ay naibahagi na sa 6 na design blog. Pagsapit ng gabi, nagkaroon ng maikling segment sa lokal na balita tungkol sa mahusay na magkapatid na Santos na gumugulat sa mundo ng disenyo sa Pilipinas. Dinalhan ako ni Nikang kape habang pinapanood namin ang aking reputasyon na winawasa ng live nung hapon na iyon nang bumalik ako sa studio. Paano sila nakakatulog sa gabi? Tanong niya, ang kanyang boses ay maliit laban sa laking pagnanakaw. Hindi ako sumagot. Sa halip, naglakad ako papunta sa aking storage closet at inilabas ang aking mga portfolio 7 taon ng trabaho na dokumentado sa tamang pagkakasunod-sunod. Ikinalat ko ang mga nilalaman sa sahi mga sketch na may petsa at pirma, mga larawan ng mga walang laman na silit na nabago, mga sulat kamay na pasasalamat mula sa mga kliyente. Ito, sabi ko, hinahaplos ang isang sketch mula 2018. Ay ebidensya. Nahanap ko ang aking proyekto sa tesis sa kolehiyo, ang reading nook na inangkin ni Bea bilang kanyang maagang gawa. Nakasulat sa itaas ang sulat ni Professor Winters, Pambihirang Spatial Awareness. Mayroon kang tunay na regalo, Maya. Nanginig ang aking kamay habang hinahawakan. Ang isang larawan ng aking unang maliit na opisina, isang ginawang bodega sa itaas ng isang flower shop. Natulog ako sa isang segunda manong futon nung mga unang buwan, naliligo sa gym para makabayat ng upa habang binubuo ang aking listahan ng kliyente. Naalala mo si Ellen Thompson? Tanong ko kay Nietzsche. Hawa ang mga larawan bago at pagkatapos ng isang Victorian parlor transformation. Ang iyong unang malaking kliyente, tango ni Nietzsche.
Kinuha niya ako nung wala akong dala kundi isang hiram na kamera at ilang mga sketch na gawa sa kamay. Sabi niya, mayroon kang espesyal na bagay, iha. Handa akong tumaya sa iyo. Lumakas ang aking boses sa alaala. Naitayo ko na ito minsan, kaya kong itayo muli kung kinakailangan. Tumunog ang kampana sa pintong studio. Pumasok si Bea, kasunod ang aming ina, parehong may dalang mamahaling kape at ensayadong ngiti. Ayan na siya, bulalas ni Bea. Nakaunat ang mabraso na parang yayakapin ako na hindi ko naman tinanggap. Ang creative genius sa likod ng lahat ng ito. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng aking manakakalat na ebidensya. Bakit kayo nandito? Nakdala kaming kape, sabi ni nanay. Ang kanyang boses ay naging tonong naaalala na ginagamit niya kapag may gusto siya. Naisip namin na dapat nating pag-usapan ang mga susunod na hakbang. Napakaganda ng tugon sa artikulo. Ibinaba ni Bea ang kanyang tasa. Maingat na hindi matabik ang aking maebidensya. Tingnan mo, Maya, alam kong nagagalit ka sa kung paano ito nangyari, pero ang publisidad ay maganda para sa ating dalawa. Pwede nating paghatian ang spotlight. May lugar para sa parehong magkapatid na Santos. Ito ang ginagawang pamilya, dagdag ni nanay. Umupo sa aking upuan para sa konsultasyon ng kliyente. Naktutulungan tayong umunlad. Galing, ang tawa ko ay parang banyaga kahit sa sarili kong pandinig. Naktutulungan, hindi ninyo ako tinulungang umunlad. Sinubukan ninyong nakawin ang bagay na naitayo ko na. Naglaho ang ngiti ni Bea, medyo madrama naman iyan. Kinukuha lang ang karangalan para sa aking trabaho. Ginagamit ang aking nga disenyo para makakuha nga kliyenteng magbabayad, nagpapanggap na ang nga taon ng aking sakripisyo ay sa iyo. Itinuro ko ang sulok ngang kisame kung saan tahimik na nire-record ng security camera ang lahat. At ngayon nakatayo ka sa aking studio, ipinagpapatuloy ang kasinungalingan. Nanlaki ang nga mata ni nanay, sinundan ang aking kilos patungo sa kamera. Nire-record mo kami? Ang sarili mong pamilya? Nire-record ko ang lahat ng pumapasok sa aking profesional na espasyo para sa seguridad. Nagbuzz ang aking telepono na may text tapos isa pa, si Daniel Woodley, ang aking mentor mula sa design school, ay nakita ang artikulo. Mayroon akong 15 taon ng dokumentasyon ng iyong pag-unlad sa disenyo. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Si Professor Winters. Ang reading nook na iyon ay walang dudang iyong thesis project. Nasa akin pa ang original na mga presentation board. Ang mga Morgan, mga kliyente na ang bahay ay natapos ko nung nakaraang taksibol. Kinuha ka namin para sa iyong pananaw, hindi ng iyong kapatid. Paano kami makakulong na itama ang nabagay? May nakbago sa loop ko. Ang kalungkutan ng kataksilan ay napalitan ng lakas ng hindi inaasahang alyansa. Dapat na kayong umalis. Sabi ko kina Bea at nanay, matata na ang aking boses. Malapit nang dumating ang abogado ko. Abogado, ang kamay ni nanay ay napapunta sa kanyang lalamunan. Tiyak na maayos natin ito bilang isang pamilya. Isinuko ninyo ang opsyong iyon nang makplano kayong isang commercial photoshoot sa aking studio. Nang walang pahintulot, tumunok ang aking telepono si Ate Torres. Magandang balita, sabi niya nang sagutin ko. Ang hindi autorisadong paggamit ng iyong nga copyrighted na disenyo ay nagbibigay sa atin ng malinaw na batayan para sa aksyon laban sa magazine at sa iyong kapatid na handa na ako nga cease and desist letter na may 24 oras na deadline para sa pagbawi. Pinanatili ko ang aking nga mata sa mukha ni Bea habang sumasagot ako. Ipadala mo sila ngayon. Gumuho ang kumpiyansang tindig ni Bea. Kinapa niya ang kanyang telepono. Ang nga daliri ay mabilis na gumagalaw sa screen, walang dudang kinokontak ang nga editor ng magazine. Sa loob ng isang oras, nawala ang online na artikulo, pinalitan ng isang abiso na ang nilalaman ay sinusuri.
Nag-iwan si nanay ng 3 voice message nung gabing iyon. Ang kanyang tono ay nagbago mula sa pagiging matuwid na galit patungo sa hindi pangkaraniwang kawalan ng katiyakan. Sa unang pagkakataon mula nang matuklasan ang pagnanakaw, nakatulog ako ng mahimbing. Kinaumagahan, nakipagpulong kami ni Nietzsche kay Patricia Saunders, isang PR specialist na dalubhasa sa reputation management. Idokumento ang lahat. Payo ni Patricia, habang sinusuri ang aiming timeline ng ebidensya, bawat hindi autorisadong post, bawat ninakaw na disenyo, bawat maling pag-angkin. Maghahanda tayong nga pahayak para sa iyong mga kliyente at mga kontak sa industriya na naglilinaw ng pagmamayari ng hindi nakmumukhang depensibo. Nag-install kami ng karagdagang security camera at pinalitan ang mga kandado. Inautorisahan ko si Nietzsche bilang nag-isang taong pinapayagang pumasok sa studio kapag wala ako. Hindi na ito tungkol sa akin lamang. Sabi ko sa kanila habang sinusuri namin ang hakbang sa proteksyon, tungkol ito sa lahat ng lumiliha. Kung hahayaan ko ito, sinasabi kong okay lang na nakawin ang gawa ng buhay ng isang tao. Pagkaalis nila, may natuklasan akong hindi ko napansin dati. Nakatago sa mga pinakaunang social media post ni Bea ay mga disenyo na imposible niyang magawa. Mga copyrighted na pattern mula sa mga kilalang designer. Binago ng kaunti para maiwasan ang agarang pagtuklas. Nakakita ako nga resibo mula sa mga konsultasyon sa disenyo na isinagawa ni Bea gamit ang aking portfolio bilang kanya. Makontratang kliyente na may masugnay na nilabag niya sa pag-angkin na siya ang designer of record. Ikinalat ko ang isang mapa sa aking drafting table. Binilugan ang isang lokasyon sa ibang probinsya. Isang lugar na may umuunlad na mga oportunidad sa disenyo ngunit malayo sa anino ng panlilinlang ng pamilya. Akala nila alam nila ang susunod kong galaw, bulong ko sa walang taong studio, wala silang ideya. Makalipas ang 3 araw, matapos makolekta ang lahat ng dokumento at ebidensya, sinuri ko ang email sa huling pagkakataon bago pindutin ang send. Nakalakip ang 37 na pahina ng dokumentasyon na nagpapatunay sa aking pagmamayari sa bawat disenyo na lumabas sa mapanlinlang na feature ni Bea. Ang mensahe ay para sa bawat kliyente sa aking database, nakaraan at kasalukuyan. Matatapos ito ngayon, bulong ko, habang kiniklik ang send. Tumingin si Nietzsche mula sa kanyang laptop kung saan siya gumagawa ng aiming press release. Okay ba ito? Ikinalulungkot ng The Interior Studio na ipaalam na naganap ang hindi autorisadong commercial photography sa aming lugar habang wala si Ems Santos. Perpekto, tango ko, habang pinapanood ang aking telepono na umilaw sa makumpirmasyon ng paghahatid. Gawin nating malinaw na walang anumang credential sa disenyo si Bea. Sa loob ng 20 minuto, bumaha ang aking inbox ng tugon, mga design blogger na humihingi ng pahayag, mga kasamahan sa industriya na nagpapahaya ng galit, 3 dating profesor na nag-alo ng sinumpaang salaysay tungkol sa aking mga gawa bilang estudyante. Ang network na hindi ko alam na mayroon ako ay lumitaw, na parang mga muebles na biglang lumitaw sa isang walang laman na silit. Tumawag ang aking abogado. Nakain na kami nga copyright claim laban sa lahat ng social media account ni Bea. Asahan ang pakilos sa loop ng ilang oras. Tiningnan ko ang Instagram habang nag-usap kami. Ang perpektong nakurat na fit ni Bea 7 taon ng aking nga disenyo na may label na kanya ay unti-unting nawala habang tumutugon ang platform sa aming dokumentasyon. Ang kasiyahan ay nagniningas at mabangis sa aking dibdib. 1 oras makalipas. Tumuno ang kampana sa pintong studio. Nakatayo roon ang aking ina, hawa ang isang ceramik na pinggan na nakabalot sa isang tuwalya sa kusina, namumula ang kanyang nga mata. Dinalhan kita ng paborito mong leche flan, sabi niya. Nanginginig ang boses. Wala akong sinabi. Nagpatuloy sa pag-ayos ng mga testimonyang kliyente sa aking drafting table. Maya pakiusap, sumusobra na ito. Ibinaba niya ang pinggan, pinipilipit ang kanyang nga kamay. Sinusubukan lang naming tulungan ang iyong negosyo na lumago. Sa pamamagitan ng pagnanakaw dito, tanong ko,
Matatag ang boses sa kabilangang galit na dumadaloy sa akin. Isang kakaibang kahulugan ng tulong. Nasisiraan ng loob si Bea. Ang tatay mo, tumunog ang aking telepono. Sinagot ko ito nang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Opo, makukumpirma ko na iyan ang aking nga orihinal na sketch mula 2018. Hindi po. Ang kapatid ko ay hindi kailanman nakaroon ng pagsasanay sa disenyo. Opo, nasa akin ang orihinal na kontratang ang kliyente. Nanlumo ang mukha ni nanay. Iniwan niya ang leche flan at lumabas. Noong gabing iyon, tumawa ang aking ama. Sinusira mo ang reputasyon ng pamilya, sabi niya. Kontrolado ang boses. Pinag-usapan tayo ngang nga tao. Mabuti. Nag-scroll ako sa design blog na kalalatalalang isang malalim na investigasyon sa sitwasyon. Hayaan silang pag-usapan kung paano sinubukan ng sarili kong pamilya na nakawin ang aking kabuhayan. Nagpost ang kapatid mo ngang isang apology video. Nakita ko na ang umiyak na pag-arte ni Bea na nagsasabing sinusubukan lang niyang itulong na ipromote ang talento ngang kanyang kapatid. Ay winasa na sa mga komento nga taong nagtuturo sa mga taon ng sistematikong pagnanakaw. Isang text ang dumating mula sa aming kaibigan ng pamilya na si Caroline. Masaya akong mamagitan sa hindi pagkakaunawaan na ito sa inyong magkapatid. Nag-type ako pabalik. Ang ebidensya ang nagsasalita para sa sarili nito. Walang dapat pag-usapan. Kinaumagahan, tuluyan nang nakbago ang ihip ng hangin. Naglabas ang Philippine Design Association ng isang pahayag tungkol sa creative ownership na binanggit ang aking kaso nang hindi nakpapangalan alam ng lahat kung sino ang kanilang tinutukoy. Ang madating kliyente ay nakbahagi ng mga kwento ngang direktang pakikipagtrabaho sa akin. Nagpost nga larawan ng kanilang nga espasyo bago at pagkatapos na may mga caption tulad ng ang tunay na designer sa likod na aking pangarap na kusina. Naglathala ang magazine ng isang pagbawi at paghingi ng tawad. Personal na tumawag ang editor. Wala kaming kaalam-alam. Sabi niya, tinapos na namin ang aming relasyon sa photographer na nag-facilitate ng panlilinlang na ito. Bumaksak ang social media following ni Bea. May mga bagong kliyente na lumalapit na partikular na humihiling ng masugnay sa kontrata na nagsasabing hindi maaring katawanin ni Bea ang aking trabaho. Nakpadala ng awkward na mensahe ang nga kaibigan ng aking nga magulang na nagpapahaya ng pagkadismaya sa kanilang pag-ugali. Tumuno muli ang aking telepono. Lumitaw ang pangalan ni Bea sa screen. Labak sa aking kalooban, sinagot ko. Sinusira mo ang lahat para sa akin. Humagulgol siya kaagad. Lahat ng aking followers, ang aking reputasyon, ang ibig mong sabihin ay ang aking nga followers at ang aking reputasyon, pagtatama ko sa kanya. Hindi mo maaring mawala ang bagay na hindi kailanman naging sa iyo. Sinusubukan lang naming tulungan kayong dalawa na magtagumpay. Pumasok ang boses nga aking ina, nasa speakerphone ako. Palagi kang matigas ang ulo sa paggawa nga lahat sa sarili mong paraan. Tumawa ako ng walang tuwa. Aking paraan, ang ibig mong sabihin ay ang legal na paraan, ang etikal na paraan, ang paraan na hindi nagsasangkot ng pagnanakaw. Isang email ang lumitaw mula sa aking ama. Maaring nakamali ako nga husga sa sitwasyon. Pag-usapan natin kung paano susulong bilang isang pamilya. Sa unang pagkakataon sa loob ng halos 15 taon, nakansela ang aming buwanang hapunan ng pamilya. Nananatiling tahimik ang group text. Naglakat ako sa aking studio, hinahawakan ang mga muebles na aking ginawa, ang mga talang aking pinili, ang mga ilaw na aking idinisenyo. Hindi pa rin nila naiintindihan kung ano ang kanilang ginawang mali. Hindi nila kailanman may intindihan. Darating bukas ang nga movers para sa unang konsultasyon. Ang bagong lease sa La Union ay nakapirma na sa aking mesa. 3 pangunahing kliyente ang pumayak ng ipagpatuloy ang kanilang mga proyekto ng remote. Nabigay na si Nichang abiso sa kanyang apartment. Nakatayo ako sa bintana, pinapanood ang paglubok ng dilim sa hardin na tinulungan akong itanim ngang
aking inanong una kong buksan ang lugar na ito. Ang mapait matamis na sakit sa aking dibdib ay hindi nakabawas sa aking determinasyon. Minsan kailangan mong umalis para tunay na makasulong. Sabi ko kay Nietzsche, habang inilalagay niya ang huli sa dokumentasyon ngayon sa aming lumalaking legal na file. Tumango siya, naunawaan ang isang bagay na hindi kailanman naintindihan ng aking pamilya na ang ilang mga lugar, kapag nalapastangan na, ay hindi na kailanman mararamdaman na tahanan muli. 3 araw ang lumipas, kinuha ko ang huling rolyong bubble wrap mula sa kahon nito. Ang plastik ay lumalangit-ngit habang inisecure ko ang isa pang naka-frame na design certificate. Pakiramdam ko ihungkag na ang studio. Ang kalahating walang laman na estante at mga hubat na pader ay sumasalamin sa aking boses habang dinidirekta ko ang pag-impake. Ang mga portfolio na iyan ay ilagay sa mga reinforced na kahon. Sabi ko kay Nietzsche. Natumango at nakpatuloy sa paglalagayng label sa mga lalagyan ng may maingat na pangangalaga. Tumunok ang kampanilya sa itaas ngang pinto. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang pamilyar na amoy ngang pabango nga aking ina ay humalo sa alikabok ngang karton. Ano ang lahat ng ito? Nabasa ang boses ni nanay sa tahimik na kahusayan ng aming pag-impake. Nakatayo siya sa may pintuan. Sina Bea at tatay ay nasa likod niya na parang ma-backup singer na naghihintay ngang kanilang tsuwe. Napahawa ang kamay ni nanay sa kanyang lalamunan. Ang kilos ay sobrang ensayado na halos asahan kong makakita ng mga marka ng spotlight sa sahig. Maya, hindi mo pwedeng basta-basta iwanan ang iyong pamilya. Nakpatuloy ako sa pagbabalot ng isang gawang kamay na base ng lampara. Hindi ko iniwan ang aking pamilya. Inililipat ko ang aking negosyo. Humakbang si tatay. Mukhang seryoso sa kanyang golf polo at plansadong pantalon. Maya, maging makatwiran tayo. Maari nating ayusin ito para sa lahat. Naglabas siya ng isang folder mula sa kanyang leather portfolio. Gumawa ako ng isang partnership agreement. Si Bea ang hahawa sa mga social aspect, ikaw ang gagawa ng mga disenyo. Maganda pakinggan ang Santos at Santos Interior Design. Lumampas si Bea sa kanya, ang kanyang mata ay gumagala sa kalahating nakapak na studio. Tatanggalin ko lahat ng aking ma-post at video, bulalas niya, hawak na ang telepono. Tingnan mo, binubura ko na sila ngayon. Inilagay ko ang nakabalot na lampara sa isang kahon at sinelyuhan ito ngang packing tape. Ang tuno ng pakpunit ay pumutol sa kanyang despradong mapangako. Huli na ang lahat, mahinang sabi ko, naglakad papunta sa aking design table kung saan nakapatong ang isang itim na binder. Hinihintay ko ang sandaling ito. Binuksan ko ang binder at itinapat sa kanila. Unang pahina, ang aking mga orihinal na sketch mula 2012, may petsa at notaryado. Ikalawang pahina, ang Pinterest board ni Bea mula 2013 na nakpapakita ng makatulad na konsepto na may label bilang kanya. Sunod-sunod kong binuklat. Pahina 3 hanggang 17. Mga screenshot ng aking mga disenyo na lumalabas sa social media ni Bea sa nakalipas na dekada na may mga timestamp. Sinubukan ni nanay na isara ang binder. Maya kalokohan ito. Mariin kong inalis ang kanyang kamay. Pahina 18. Mga financial record na nagpapakita nga mga pakanselang kliyente kasunod ng inyong magazine stand. Tinatayang pagkalugi, 2 milyong piso. Namutla ang mukha ni tatay. Laging tumatalap sa kanya ang manumero. Inilabas ko ang aking telepono at pinindot ang play sa isang recorded na pag-uusap. Pumuno sa studio ang boses ni Bea. Siyempre, humiram ako sa portfolio ni Maya. Nasa kanya ang talento. Pero ako ang nagiging dahilan para maging mabenta ito. Ganyan gumagana ang pamilya. Dumamba si Bea para kunin ang aking telepono. Nirecord mo ako, illegal iyan. Ang Pilipinas ay isang one-party consent state, kalmadong sagot ko, at hindi ito tungkol sa pagpapatawad. Ito ay tungkol sa mga kahihinatnan. Bumukas muli ang pinto. Pumasok ang aking abogado, si Ati, Sara Bernal, na may sarili ring leather portfolio.
Naglagay siyang tatlong magkakatulat na dokumento sa mesa. Ang matuntuningang kasunduan ay direkta. Paliwanag ni Sarah, ang kanyang tono ay profesional ngunit malamig. Isang pampublikong pakbawi na kumikilala kay Maya bilang tunay na taga-disenyong lahat ng pinagtatalunang gawa, pinansyal na kompensasyon para sa mga nawalang kliyente at pinsala sa reputasyon. Isang non-competition agreement na pumipahil kay Bea sa komersyal na interior design work sa loob na 3 taon. Napaupo si nanay sa aking upuan na pang-impaka. Katawa-tawa ito. Mayroon pa, pagpapatuloy ko. Maglalathala si Biang isang pahayang na kumikilala sa akin bilang tunay na taga-disenyo sa likod ng lahat ng dating inangkin na gawa. At kayong dalawa, direkta kong tiningnan ang aking mamagulang ay ipinagbabawal sa anumang pakikilahok sa mga usapin ng aking negosyo. Naglagay si Sarah ng 3 panulat sa mesa. Pirmahan ninyo ngayon o itutuloy natin ang demanda bukas. Ang legal team ng magazine ay nakipag-ayos na ng hiwalay. Sa wakas ay gumuho ang pagkukunwari ni Bea. Palagi mong taglay ang talento na gusto ko, sigaw niya. Umagos ang luha sa kanyang mukha. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam na lumaki kasama ang isang taong kayang lumikha ng isang bagay na maganda mula sa basura habang ako ay hindi man lang marunong magtugma ng tropilo? Bumaksak si nanay sa tunay na pag-iyak. Hindi ang mga mapanlinlang na luha na nakita ko sa buong buhay ko. Nanginginig ang kanyang mga balikat sa mga hikbi na tila na mumula sa isang tunay na lugar sa wakas. Nakatayo si tatay na parang natigilan hindi makapagsalita. Ang kanyang mamata ay lumipat mula sa mga papel ng kasunduan patungo sa kalahating nakapek na studio. Sa wakas ay nakikita ang pinsalang kanilang idinulot. Naglakad ako papunta sa pinto at binuksan ito. Darating ang nga truck ng lipat alas 8 bukas ng umaga. Wala na ako rito. Pakaalis nila, nilok ni Nietzsche ang pinto sa likuran nila at isinara ang karatula. Okay ka lang? Tanong niya, bumalik sa isang kahon ng masample ng disenyo. Tumango ako, nagulat sa sarili ko na totupala. Mas mabuti kaysa sa inaasahan ko, kinaumagahan. Nakatayo ako sa kabilang kalye habang pinapanood ang mga movers na nakakargangang huli sa aking mga materyales. Dahan-dahang dumaan ang sasakyan ng pamilya, lahat silang 3 ay nakatingin sa nawawalan ng laman na studio. Hindi sila huminto. Nilakat ni Nietzsche ang bawat silit sa huling pagkakataon, pinapatay ang mga ilaw, methodically designed area, consultation space, kitchenette, banyo, unti-anting dumilim ang studio. Tumawid ako sa kalye sa huling pagkakataon at inilagay ang aking bagong business card sa bintana. Ang nga letrang The Interior Studio ay naka-embos na may address na 3 probinsya ang layo. Nanatili ang aking kamay sa hambangang pinto ng espasyo na naglalaman ng aking pangarap at aking kabiguan. 7 taon ng trabaho, 7 taon ng pagpapatunay sa aking sarili. Handa na, tanong ni Nietzsche. Sumama sa akin na may hawak na huling nakapasong halaman. Umugong ang truck ng lipat sa likuran. Sa likod namin, naghihintay ang aking assistant designer na si Marcus sa kanyang sasakyan, handang sumunod sa amin sa aming bagong lokasyon. Sa tabi niya ay nakaupo si Trevor, ang aking bagong business manager na tumulong na makuha ang aming bagong commercial space. Ang aking piniling pamilya. Ang ibang pamilya ay isinisilang, sabi ko, tumalikot mula sa walang laman na studio, at ang iba ay pinipili. Hindi na ako lumingon habang paalis kami. Nakatayo ako sa gitna ng aking bagong studio. Ang sikat ng araw sa umaga ay pumapasok sa mga bintanang doble ang laki kaysa sa aking dating espasyo. 3 buwan na ang lumipas mula nang iwan ko ang Maynila, ang aking sinilangang lungsod, mula nang piliin ko ang aking sarili kaysa sa pamilyang naktaksil sa akin. Ang amoy ng bagong pintura at reclaim na kahoy ay pumupuno sa hangin habang inaayos ko ang isang antigong lampara, isang bagay na nakuha ko mula sa isang ukay-ukay nung ako'y 16. Maya, nandito na sila. Tawag ni Nietzsche mula sa reception area. May halong kasabikan ang kanyang boses. Hinaplos ko ang aking rust-colored na blazer at huminga ng malalim.
Dumating na ang aming unang malaking kliyente sa bagong lokasyon para sa ribbon cutting ceremony. Ang mag-asawang Anderson ay naktiwala sa akin na muling idisenyo ang kanilang makasaysayang bahay sa kabilang ang distansya sa kabilang lahat. Si Marcus, ang aking pinakabagong miyembro ng team, ay inaayos ang mga huling upuan habang si Emma, ang aming junior designer, ay nakayos ng mesa ng mga pampalamig. Kumikilos sila ng may layunin, nirerespeto ang bisyon na aming binuo ng magkakasama. Walang sinuman dito ang tumuturing sa aking mga disenyo bilang isang bagay na dapat nakawin. Parang buhay ang lugar na ito. Bulong ni Ginang Anderson pagpasok niya, tumatango ang kanyang asawa sa tabi niya, parang may tibok ngang puso. Iyon po mismo ang gusto kong makamit. Sagot ko, ang aking ngiti ay tunay sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Pagkatapos ng champagne at mga pagbati, bumalik ako sa aking pribadong design nook. Ang gallery wall sa aking harapan ay nagpapakita ng aking paglalakbay mga sketch mula sa design school, mga larawan ng aking unang renovation ng apartment, maka-feature sa magazine na may tamang pangalan ko. Sa gitna nito ay nakasabit ang isang profesional na litrato ng aking proyekto sa tesis sa kolehiyo, ang reading nook na minsang inangkin ni Bea bilang kanya. Higit pa sa kredito ang nabawi ko. Nabawi ko ang aking kagalakan. Nakabukas ang aking journal sa aking drafting table. Ang nga pahina ay puno ng gawain sa trapi na tumulong sa akin na iproseso ang kataksilan. Sa tabi nito ay naroon ang balangkas para sa isang mentorship program na ilulunsad ko sa susunod na buwan para sa mga batang designer na may mahirap na dinamika sa pamilya. Ang ilang mga sugat ay nagiging layunin kapag binigyan ng sapat na oras at pansin. Dumating ang sulat kasabay ng hapon na kape ni Nietzsche. Mayos niyang pinabukod-bukod ito, huminto sa isang sobre na kulay krema. Ang nanay mo, simpleng sabi niya, inilalagay ito sa aking mesa. Agad kong nakilala ang sulat kamay. Ito ang kanyang ikatlong liham ng pahingi ng tawad. Bawat isa ay humahaba habang nakpapatuloy ang aking pananahimik. Sumama ito sa iba pa sa drawer ng aking mesa, hindi binubuksan. May mga relasyon na hindi na maaring muling idisenyo hindi pa ngayon, marahil hindi na kailanman. Ang aking ama ay hindi pa sumusulat. Huli kong balita ay hindi pa rin niya maamin ang kanyang papel sa nangyari. Nag-enroll si Bea sa totoong mga kurso sa disenyo noong nakaraang buwan, nagsisimula sa simula, pinag-aralan ang mga batayan na sinubukan niyang nakawin mula sa akin. Isang kakilala mula sa Maynila ang nakpadala sa akin ng impormasyon kahit hindi ako humingi ng update. Tumuno ang kampana sa pinto nang dumating ang aming konsultasyon sa hapon. Binati sila ni Nietzsche sa reception area. Kayo po ba yung sikat na designer? Narinig kong tanong ng kliyente sa kanya. Humakbang ako mula sa aking opisina, tuwid ang mga balikat. Ako po si Maya Santos. Ito po ang studio ko. Walang pag-alinlangan, walang duda, walang takot na angkinin ang sa akin. Mamaya, pakalis nga lahat. Nakatanggap akong email mula sa Interior Vision Magazine. Gusto nilang itampok ang aking bagong studio na kitang-kita ang aking pangalan. Isang nominasyon sa isang industry award, ang sumunod ilang minuto ang lumipas. Kinikilala ang aking tunay na diskarte sa espasyo at pagkukuwento. Ang mentorship program ay nakatanggap na ng 12 aplikasyon. Inanyayahan ako ng aking dating design school na magsalita tungkol sa creative ownership at mga profesional na hangganan. Nakatayo ako sa gitna ng aking studio pagkatapos ang oras ang trabaho. Ang nga ilaw ay nakadim sa isang mainit na liwanag. Isang naka-frame na litrato ang aking pinakaunang proyekto sa segunda manong muebles, isang tabinging bookshelf na ginawa ko noong 14 anyos ako ay nakasabit sa tabing aking kamakailang award-winning na disenyong commercial space. Hinaplos ng aking mga daliri ang pader ng bagong espasyong ito, nararamdaman ang katatagan nito sa ilalim ng aking pagipo. Ito ang interior na pinakamahalaga. Ang lugar kung saan kinikilala ko ang aking sariling halaga.